Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Isang mapagpalang araw mga kapamilya, narito ang mga pinakamatitinding tagpo sa FPJ's Batang Quiapo. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aking channel, ay huwag kalimutang mag-like, share at subscribe para lagi kang updated sa ating mga recap at maiinit na eksena. Muling nagkita ang mag-inang Tanggol at Marites at doon ikinuwento ni Tanggol ang lahat ng nangyari sa kanila. Isiniwalat niya na ang lahat ng paghihirap at panganib na kanilang pinagdaanan ay kagagawan ni Rigor na kumikilos sa utos ng mga gerero. Dahil sa mga pangyayaring ito, inimbitahan ni Nakong Mojica at Commissioner Medina si Tanggol na magpakita na sa publiko at lumabas mula sa pagtatago para sa kapakanan ng nakararami. Naniniwala sila na ang presensya ni Tanggol ang magsisilbing simbolo ng paglaban ng taong bayan laban sa mga mapang-abusong nasa kapangyarihan. Hindi nagtagal, isang malawakang pag-aalsa ang sumiklab sa buong Maynila. Libu-libong mamamayan ang nagtipon upang isigaw ang kanilang galit at panawagan na patalsikin na ang mga gerero sa pwesto. Buong lungsod ang tila nagising na. Sa bawat kalsada at sulok ng Maynila, umaalingaw-ngaw ang sigaw ng pagbabago at sa gitna ng napakaraming tao, iisang pangalan ang patuloy na sinisigaw ng taong bayan. Ito ay si Tanggol. Ngunit habang lumalakas ang panawagan ng mamamayan, lalo namang nababalot ng takot ang kampo ni Miguelito. Nakikita niyang unti-unti nang nawawala sa kanilang kontrol ang sitwasyon. Sa sobrang takot na makarating sa City Hall ang mga nagpoprotesta, isang marahas na utos ang kanyang ibinigay. Pigilan ang mga ito kahit sa pamamagitan ng dahas. Subalit hindi nagdadalawang isip si Tanggol. Alam niyang hindi na siya maaaring manatiling nagtatago habang ang buong Maynila ay lumalaban. Mabilis siyang lumabas at sumama sa protesta para sa Maynila, para sa kanyang pamilya at para sa kanyang mga kaibigan. Handa siyang harapin kung ano man ang mangyari. Habang papalapit ang nagkakaisang mamamayan sa City Hall, pilit silang hinaharangan ng mga armadong tauhan ng mga gerero. Nagtayo ng mga barikada upang pigilan ang pagpasok ng mga nagpoprotesta. Ngunit sa tulong ng taong bayan, isa-isa nilang binuwag ang mga harang na iyon. Kahit nagpaulan ng bala ang mga armadong bantay, hindi pa rin sila umatras. Ang mga taong lumalaban para sa hustisya. Sa loob naman ng City Hall, nakahanda na si Rigor. Mahigpit siyang nakabantay upang masigurong hindi makakalapit si Tanggol sa mga gerero. Samantala, muling nagkaharap si Ramon at Rigor. Parehong nag-aalab ang galit na matagal nang kinikimkim ng dalawa. Sa pagkakataong ito, wala nang urungan pa. Ibubuhos nila ang lahat ng lakas at galit sa isa't isa. Matira ang matibay. Hindi nagtagal, nagkaharap na rin sina Tanggol at Miguelito. Punong-puno ng galit si Tanggol habang hinahamon niya si Miguelito na harapin siya. Ngunit hindi niya inaasahan na may isa pang tutulong sa kalaban. Ito nga ay walang iba kundi si Roberto. Sabay nilang pinagtulungan si Tanggol, walang tigil ang kanilang pag-atake hanggang sa halos mawala na ng ulirat si Tanggol sa tindi ng labanang ito. Unti-unting nanghina si Tanggol at halos wala na siyang lakas upang lumaban. Sa huli, nahawakan siya ni Miguelito at tila wala na siyang kawala. Dito na nga ba magtatapos ang laban ni Tanggol o may darating pa bang tulong upang iligtas siya sa tiyak na kapahamakan? Ang sagot ay oo, dahil dito darating si Mando at Ponggay para tulungan siya. Sa simula ng pag-aaklas ay naniniwala na si Mando sa tunay na ipinapakipaglaban ni Tanggol at gayon din nga si Ponggay. Kaya abangan natin kung paano tatapusin ni Mando at Ponggay ang kasamaan ng mga gerero sa tulong ni Tanggol. Tagang kapanapanabik ang mga huling linggo ng FPJ's Batang Quiapo. Kaya tuloy-tuloy lang ang pagsubaybay dito. Maraming salamat sa inyong panonood, mga kapamilya, at hanggang sa muli.